Nanawagan ang mga online sellers kaugnay sa ipatutupad ng Bureau of Internal Revenue na regulasyon kaugnay sa pagrehistro ng mga e-commerce sellers sa kanilang mga online business. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nananawagan ng mga online seller sa Bureau of Internal Revenue na ipagpaliban muna o bigyan sila ng transition period at sa January 2025 na umpisa ang ipatupad ang BIR Revenue Regulation 15-2024 o pagrehistro ng mga online sellers. Kwento ni Jelly, isang online seller, hindi naman daw kalakihan ng kita sa pagbebenta online, lalo na sa mga katulad niya na hindi full-time sa industriya. Hindi naman po siya everyday. Hindi siya daily na nagkakaroon po ng sales. Sa Pasko po kasi, doon lang po babawi yung mga online sellers na kagaya ko dahil doon na po nagkakaroon ng maraming bent. Pero kumbaga seasonal din po. Hindi po siya kagaya sa employment na meron pong fixed income. Dahil po sa negosyo po, papataas po kung ano po yung sales na yun. Depende po ito sa bibili po ng mga consumers po natin. Sa nasabi kasing regulasyon, dapat nang irehistro ng mga e-commerce sellers ang kanilang mga online business. Ayon kay Atty. Nick Conti, isang online seller advocate, wala namang mali sa ipinatutupad ng BIR. Pero sana raw ay tulungan din ng gobyerno ang mga online seller na makasunod sa nasabing regulasyon. Lalo't karamihan sa mga ito ay sakto lang ang kinikita. Maganda ang layunin ng batas at regulasyon, pero sana naman ay bigyan sila ng mga incentives, tulad ng tax incentives o sabihin natin na hindi muna pagbabayad ng registration fee or tax holiday for 1 year upang sa ganun ay makainganyo tayo. Dagdag pa ni Conti, maaari palipasin muna ang Pasko para makaipon din ng mga online sellers sa mga gagastusin nito sa pagpaparehistro ng kanilang mga negosyo. Doon sa mga mag-uumpisa pa lang sana ng online selling, sana ipagpaliban muna ito dahil nga marami ang nagbebenta ngayon at naghahanda na sa Pasko through online selling. Sana sa January na nila ito umpisahan upang sa ganun ay matulungan din natin ang ating mga ordinaryong mamamayang kumikita at nakakatawid pang araw-araw sa pamamagitan ng pag-online selling. Pero paliwanag ng BIR, hindi na para ipagpaliban pa ang pagpapatupad ng nasabing regulasyon dahil para din ito sa patas na pagtrato sa iba pang mga nagbabayad ng buwis sa kanilang mga tradisyonal na negosyo. Last year pa natin ito nasimulan at binagbigyan na natin ang hiling na i-extend pa to kaya naman na ngayong July lang natin ito na-impose. So, dahil kasi naman wala namang extension na nangyayari at patuloy ang pagbabayad ng buwis ng mga nasa traditional brick and mortar stores. So para pantay-pantay po ang pagbubuwis at mga binabayaran po ng lahat. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.